Parehas talo yung mag-best friend si LeBron at si Steph. Na-disgrasya ng San Antonio yung Golden State. Pinalamang na gusto pang manalo. Hinabol yung 17 points na lamang ng Warriors ng third quarter. 81-64 yun bago nagkaroon ng Spurs ng 40-13 run. Ito rin ang unang beses na nanalo ang San Antonio ng tatlong sunod since 2021. Iba pa ang presidente nun. 13 points lang yung ginawa ng Golden State sa last quarter, ang pinakamababa nila ngayong season. Kasama pa sila sa top 5 na may pinakamataas na fourth quarter scoring. 25 points, 7 rebounds, 9 assists, 3 blocks si Wembanyama. Kakabalik pa lang niya galing injury. Before mag-collapse yung Golden State noong third quarter, 50% sa field, 45% sa 3-point area ang kanilang percentage. Pagkatapos ng game at nung after nila mag-collapse, bumagsak sila sa 37% at 31%. Lamang pa sa possession ng Golden State, 95-85. Naka 29 assist din sila. Lamang pa sila ng malaki or sobrang laki pa, 17-9 sa offensive rebound. Sa ganong stats, panalo dapat yung Golden State, kaso nga hindi sila panalo. Sumikip ata yung butas ng ring ng Warriors noong late third quarter. Nasa 20 points naman si Steph, may 4 na 3-point shot. Si Buddy Hield parang bumabalik na naman sa dating sakit. First 8 games kasi niya puring-puri, pati ako doon napapuri din eh. Mukhang natamaan ulit ng jinx after kung gawa ng content. Unang 8 games niya, meron siyang 21 points, 4 rebounds, 2 assists, 51% sa field at 50% sa 3-point area. After ng 8 games na yon, bagsak si Buddy Hield sa 10 points, 3 rebounds, 2 assists, 40% sa field at 35% sa 3-point area. Ito yung tunay na stats ng Buddy Hield. Kapag namintes ni Buddy Hield yung tira, hindi naman siya makakadepensa katulad ng ibang mga player ng Golden State katulad ni GP2. Nagsimula yung struggle niya nung tinambakan ng Cavaliers yung Golden State. Nakakascore pa rin naman siya ng double digit, kaso hindi na ganong kakonsistent tulad ng first 8 games. Unti-unti ding bumababa ang minuto niya mula 26 minutes per game naging 22 minutes per game na lang. At least bumabalik na yung tunay na Buddy Hield. So ito naman yung kasabihan sa Lakers eh. Habang may hater, may vlogger dahil wala pa rin binatbat ang Lakers kontra Nuggets. 13-1 ang Denver kontra sa LA sa last 14 games. Hindi na ito matatawag na tinik sa lalamunan. Parang nabulunan na talaga ng buto ng santol. Tambakan Lakers kontra Nuggets. Muntik mag-isang buwan yung lamang. Actually, isang buwan pala dahil umabot ng 29 points. Ay yung February, 28 days lang. 29 days yun kapag leap year. So pasok pa rin sa isang buwan na tambak. Nahiya pa si Nikola na mag-triple-double, 34 points, 13 rebounds at 8 assists. Si Russell Westbrook naman 14 points, 7 rebounds at 11 assists. Lahat ng pinupuntahan ni Westbrook ngayon tinatalo yung Lakers. Dati Clippers, ngayon naman Denver. So galing kasi sa back-to-back game ang Denver. Last time tinalo sila ng Mavericks. Si Coach Mike Malone di umano hindi na nakapagpigil at sinabi niya sa isang interview yung mga ka-teammate ni Nikola nagiging pabigat na. Umaasa na lang kay Jokic. Buhat na buhat. Hindi na fair yung ginagawa ng mga ka-teammate ni Jokic. Nawala na nga siya ng 3 games dahil pala nanganak yung asawa niya tapos nag-triple-double pa siya versus Mavericks tapos tinambakan niya pa yung Lakers. Abusado na di umano yung ibang player doon. Mula na mag-champion ng Nuggets noong 2023, parang nawawala na ng gana yung ibang player doon. Si Jamal Murray nag-i-struggle ngayong season. Meron pa rin naman siyang almost 19 points, 4 rebounds, 6 assists, pero bagsak ang kanyang percentage. 39% sa field at 33% sa 3-point area. Kaya nakakapag-domina dati ang Nuggets dahil kay Murray sa kanyang 45% shooting sa field. Ngayon, ang setup ni Murray sa Nuggets parang naka-work from home. Every other game, yung nagiging maganda ang laro niya. Hindi points kasi yung usapan doon, kundi yung mismong percentage ng shooting niya. So nabasa ko lang to sa comment eh, hindi nila magets kung ano ba yung percentage shooting. Kapag ang isang player nag-a-average ng nasa 20 points per game, tapos ang percentage niya sa field nasa below 40%, titira siya ng mas maraming attempt para lang makuha yung 20 points per game. Sa Lakers naman, si Nikola Jokic ang nakapagbigay ng worst game kay Anthony Davis ngayong season. Nasa 14 points at 10 rebounds pa rin naman, pero 31% sa field. Kakabangungot lang ni Anthony Davis sa talo sa Magic, babangungutin naman ulit ngayon dahil kay Jokic. Inupuan na talaga ng batibat itong si Anthony Davis, hindi niya talaga kaya si Jokic. Mga bayo ka din kung sakali.
At marami pa rin player sa Lakers ang mayroon donut. Si Dalton naman dahil bumalik si Hachimura, bumaba siya sa second unit. Naka 9 points pa rin naman. At dahil nawala siya sa starting 5, bigla namang umangat ulit si Austin Reeves. Meron naman siyang 19 points. Mukhang kailangan mamili talaga ni JJ Redick kung sino ang ilalagay na mainstay sa starting 5.